Tagapahuli ang mga Pinoy. Maging ang ating mga ninuno, gumagamit ng ilang mga armas, pangdepensa sa kanilang sarili. Ha! Ang Modern Arnis Mano-Mano, isang grupong nagtataguyod ng Pinoy martial arts. Eksperto sa iba't ibang katutubong sining ng pagkipaglaban. Isa rito ang Dumog, na kilala sa Negros at Antique. Itong lokal na bersyon ng wrestling na kilala rin bilang buno sa Katagalugan, sa sahig na susukat ang kakayahan. Ako, pinapanood ko pa lang medyo masyado yatang komplikado para sa akin. Pero ang Dumog daw ay nagsimula nung mga panahon ng mga Pilipino daw ay nakikipagbuno pa sa mga hayop sa panahon sila ay nangangaso. Ang pinakasikat marahil sa lahat, ang arnis. Isa raw ito sa mga pinagbawal na armas noong panahon ng Kastila. Lumalabas ang katapangan ng ating Pinoy, lalo na in terms of nung araw sa pagpaglaban, lalo na pag merong dumadayo sa ating bayan. Yan, nagagamit natin yan sa pakikipagtanggol sa ating bayan. Lalo na mga dumadayo dito na gustong sakupin ng ating bayan. Sipa, tadyak, pangka, liksin ang kamay. Ito ang Pinoy version ng kickboxing, ang mano-mano. Sinasabing anak ng arnis, ang pinagkaiba nito, kamay lang ang ginagamit dahil sa kawalan ng armas. Nung panahon ng ating mga ninuno, ganito sila pinapamalas ang kanilang katapangan. Ayon kay Dr. Prospero Covar, isang anthropologist, ang pagiging bihasa ng ating mga ninuno sa martial arts ay patunay lang ng kanilang di matatawarang tapang sa pakikipaglaban. Yun naman kaso mano-mano, yan ay may kinalaman sa lakas. Sino ang malakas sa dalawa? So nagpapasikatan sila sa pamagitan ng mano-mano, ng lakas. Patunay din daw dito na ang mga sinaunang armas na ginamit ng ating mga ninuno, tulad ng Cebuanong baraw o daga, isang kutsilyong pangdepensa, ang bangkaw o sibat ng Negros na karaniwang ginagamit sa pangangaso, ang kris na sandata naman ng mga Muslim, at ang pinakakilala sa mga Batanggenyo, ang balisong, bahagi ng mahabang kasaysayan ng matatapang na Pilipino.